Magandang hapon, ano ang iyong pangalan, edad at taga saan ka? Magandang hapon, ako si Zayrene Malinaw. Ako ay 23 years old at ako ay nakatira sa Kasili, Consolacion City. So, meron akong mga katanungan sa iyo about Typhoon Tino. So, ang unang tanong ay, ano ang mga paghahanda na inyong ginawa noong nalaman mo na may paparating na bagyo? Ang aming paghahanda na ginawa noong lumagas sa Bagyong Tino ay nag-charge kami lahat ng aming devices para anytime pwede namin siyang gamitin kahit walang kuryente. Nag-store kami ng tubig sa labas at loob ng aming bahay at saka nag-store din ng pagkain. Pangalawa, noong nanalasa ang Bagyong Tino, ano ang pangyayari na inyong naranasan? Dito sa area namin, hindi masyadong malakas ang bagyo kasi, malakas siya kasi, malakas ang bagyo. Pero, dahil kami ay nasa itaas na bahagi ng aming area, ay hindi masyadong na-feel ang damages o like, the panganib na dala. So, at ako rin nung time na yun ay nagtatrabaho dito sa bahay. So, while rumaragas sa yung bagyo, nag-take it ako. Pangatlo, pagkatapos ng bagyo, ano ang inyong ginawa upang makabangon sa trahedya? Ang aming ginawa upang makabangon sa trahedya, first ay amin talaga in-inspection kung like may damages ba na siguro, nasira sa bahay. Pero so far, sa amin naman, wala talaga ang amin lang is walang kuryente, tsaka tubig, tsaka signal. Tapos, kailangan talaga ng signal para makatrabaho. Kaya like, naghanap talaga. But so far, wala naman talagang damage. So, hindi talaga like, wala talaga ginawa para like, makabangon. Pang-apat na tanong, mayroon bang tulong na naibigay sa inyo ang gobyerno para sa inyong pagsisimula? Sa akin, impormasyon na lakad ay meron talagang ginagawa ang gobyerno para sa relief operation at saka para sa pagbangon ng iba't ibang tao sa iba't ibang sektor. Pero sa amin lang naman, dahil hindi naman talaga kami totally damaged dito sa bahay, parang wala lang. Hindi talaga umabot dito. Pero lately, may natanggap kami na bigkas. But, yun lang. Pero hindi naman talaga kinailangan. So, okay lang naman din kami. So, para sa palagay ko lang, dapat sa mga like totally damaged talaga na pamilya, ibigay yung mga tulong. Lima, ano ang mensahe niyo sa mga taong nawala ng mahal sa buhay at nawala din ang kanilang bahay? Ang sabi ko lang sa kanila ay I'm sorry sa mga nawala at condolences sa mga pamilya na namatayan. At ang sabi ko lang sa kanila ay babangon din tayo. At saka ang prayers namin ay nasa inyo. At kung kailangan nyo ng tulong, na kayo, magsabi. At kung may bigay naman ay bilhin kami din ng bigay. Panghuli, ano ang aral na inyong nakuha pagkatapos ng bagyo? Ang aral talaga na nakuha namin pagkatapos ng bagyo ay maging alerto talaga at hindi maging kampante kahit mahina lang ang bagyo, dahil yung sa nangyari nung Bagyong Tino ay hindi talaga expected kasi yung mga lugar na binaha dito sa lugar na sa Consolacion ay hindi talaga known na flood prone areas. So like hindi talaga in-expect ng mga tao na ganun yung mangyayari. So kahit talaga may naming bagyo, mag-prepare talaga. Maganda ng go bags, i-prepare lahat ng kailangang dokumento, lahat ng mga importante. So ganun lang. Kahit hindi naman talaga like malakas. Thank you, Zai.